Hello guys, good morning. Welcome back sa The Captain's Log. Interesado ka ba? Nandito na naman po sa inyong lingkod, si Captain Richardson Teves po. Pero bago ang lahat, pa-subscribe naman sa YouTube channel kong Captain Chard T. At supportan niyo pa rin ako sa mga Facebook videos ko at mga reels. So guys, andito tayo ngayon sa Dangjing Port, second port namin sa Korea, at maglo-loading ng steel pipes at saka steel coils. Sa unang port ko kasi sa Daebul, kung saan pinakita ko sa inyo yung Mokpo Port. Ito naman sa Dangjin, Pyeongtaek naman ang tawag nilang, Pyeongtaek Port naman. So di ko alam kung makakalabas kami guys, no, kasi eto nga, binasa ko yung message ng agent. Grabe naman to. First time kong maka-receive ng message ng ganito. May bayad ang shore pass. Sa 6 na tao, magbabayad ng $100. So, hati-hatiin yun. Tapos, yung transportation, may $130. 60. Plus, may 100 na shore pass. 360. Sa 6 na tao, $60 kagad. Di ka pa kumakain. Ang masaklap pa nito, mula 8:30 lang ng umaga hanggang 5:30. So ano ba talagang napaka-special dito sa Point Pyeongtaek. At first time ko makarinig na may bayad na pala mga shore pass. Sa next port naman namin is Busan. Sana naman wala naman guys, no, para makalabas ng libre. Lalo na sa mga taong medyo may mga priorities, lalo na sa mga crew ko. Ewan ko kung may makakasama kong 6, dahil kung hindi 6, aba, mas malaki ang magagastos. Hatiin mo yung 360 sa kung 2 tao lang, lagot na. Ako. So, yun ang balita dito. But anyway guys, ang topic ko ngayon, maglo-loading kasi tayo ng steel. Kaya, doon tayo sa Man of Steel, no? Hindi, yung papakita ko sa inyo yung paglo-load ng steel products nila. Dadalhin namin siya sa US. So loading ng steel ang topic natin ngayon. So guys, isasama ko kayo. Stay tuned. At samahan niyo ako. Magbibihis lang ako. Tsaka sobrang lamig. So, kailangan kung dami naman ang aming panlamig. So samahan niyo ako guys. Parang di na kayo mainip. Let's go! Hello guys. Nandito na ulit tayo sa deck. Eto, nagdo-loading sila. Tingnan mo yung ginag-loading nila. Paisa-isa ano yan, yung plate na ilalagay na yan, hindi yan ng kargada, no. Tingin ko yan yun yung dadaanan ng mga forklift para mailagay sa dulo yung mga kargada. Kaya puntahan natin, puntahan natin pagtugtong lang sa kargada, sa forklift, sorry. Ayan nga, di ba tama yung sinasabi ko. Di pa ako bumababa niyan guys. So, dami na ng steel pipe. Nangalahati na. Kung makikita nyo yung kinarga niya, plate lang yun. Pagdudugtungin nila para makadaan yung forklift. Kung hindi, baku-baku yung di ba, yung pipe baku-baku yan. So para diretso yung smooth yung dadaanan ng forklift. So yun ang muna inuuna nila. Kasi bakit kailangan ng forklift? Kasi isasalansan nila yun sa sa dulo. Isisiksik nila. Bali ito mga naglo-load na to, ilalagay lang ang kargada sa gitna. Ganyan nila i-prepare, guys. Ito. Galing sa truck, gagamitan ng forklift. Gagamitan siya ng forklift, tapos sasalansan, ilalagay doon sa may sling. Pagkalagay doon, bubuhati naman, ilalagay sa gitna. At yung paglagay sa bodega sa gitna, bubuhati naman ng forklift yun. Paglagay ng forklift, pagkuha ng angat ng forklift, dadali naman niya sa dulo. Kaya may plate para hindi siya mabaku-baku ang daan ng forklift. Okay, naintindihan nyo ba guys? Walang malamig kasi, tsaka
Ngayon nasa hold number 4. Doon tayo sa Australian ladder dumaan. So samahan nyo ko guys. Diyan lang kayo, steady lang kayo. Okay. Alam nyo guys, ang lamig, sobrang lamig. Pero ang gloves na hawak ni Kapitan is pang winter naman. Ang boots na suot ni Kapitan hindi lang ni Kapitan, pati ng mga crew, winter boots. So okay lang yun, kaya. Ganito talaga buhay ng seaman. Ayan guys, oh. Guys, hindi ako pwede masyadong bumaba kasi magagalit din sila. Tsaka delikado kasi. Pwede naman. I-check ko lang yung mga gilid niya kung tama ba yung paglalagay ng mga damage. Pero ano, mga dito sa Korea, okay naman sila dito. Oh, kita mo diba? Hop. Ipopwesto niya yan para mas smooth yung daan niya. Yan, ikakalat niya yan. Ikakalat niya yan. So guys, sa Japan at sa Korea, ganitong style nila pag maglo-loading. Hindi bantayin actually kasi mga ano talaga sila, professional. Alam nila mga gagawin nila. Tiyan mo, bawat isa sa kanila may kilos. Sino naka-assign sa paglalagay ng mga damage. Oh, napaka-perfect ng ginagawa nila, no? Yun, makikita mo may kable dun sa dulo. Yung kable na yan sa dulo, yan ang pang-lashing. Ipagtitisan nila mamaya yan. Yan, no? So yan, baba tayo para makita nyo ng malapitan. Hindi, hawak muli ako. Yan lang kayo. Ayun, may isang plate pa, oh. Ito, nasa taas na uli ako. Ayun. Babalikan na lang uli natin sila. Nag-start pa lang sila eh. 8 days kami dito. 8 days kami dito kaya matagal-tagal pa. Kaya tawagin ko lang si Chipmate. Chipmate Captain. Ito naman sa cargo hold number 3. Okay. Yan, mga steel coil. Kita nyo yun guys. Mamaya lalapitan natin yan. Steel coil. Lapitan natin. Yan yung mga steel coil na yon. Yung mga ganyang may steel coil na sa palit, mga special na steel coil yan. Nung tinanong ko before sila yan, ang sabi nila minsan ginagamit nila sa sakyan. Yan yung mga ginagawa nila sa sakyan. Kaya balot na balot at alagang alaga nila. Dito mo nakapaleta pa. Kasi may mga steel coil na wala sa paleta. So titingnan tayo, bababaan natin para sigurado. At baka mamaya makita kong hindi naka ano. Pero sabi ko nga sa inyo dito, piwala ako. Bababaan na natin. Masyadong dami guys. Yan na, samahan nyo ako ulit. So wala pang tao dito. Okay.
Okay. Okay. Nandito tayo ngayon sa loob ng number 3. So okay naman yung kamada nila ng steel pipe. Ayun guys, oh. Wala pa yung mga tao dito, so maya maya pa siguro sila mag-start na mag-loading dito. So ngayon, bakit ba ako naririto? Hindi lang dahil sa nagbo-vlog, no? Gusto ko na rin checkin ang bodega. Kasi sabi ko nga, mga first time ng ibang mga officers, kailangan alalayan ko rin sila. Kasi minsan yung mga kargada na ganito, konting piang lang, konting UP lang, kiniklaim yun sa kabilang port. So kailangan tinitingnan namin yung mga steel call na binigay nila sa amin. Kung wala bang mga UP yan, para makapag-file ako ng protest, no? So ito guys, kompleto, okay naman, no? Kung makikita mo, okay naman. Yan, no? So okay, mukhang okay naman sila. Padadagdagan ko yan, padadagdagan ko ng mga lashing yan. Dito malalaman natin, makikita natin kung anong lashing nila. Padadagdagan ko yan, hindi pwedeng ganito. Kala nyo ganito lang, hindi. Kasi kapag gumulong ang barko, magtatakbuhan to, magugulungan. Hindi pwedeng puro ganito lang yan. So lagyan natin ng extra lashing yan. Malayo pa, matagal-tagal pa, malayo pa laban. Kasi ang operation nila dito is umaga lang. Ay, hanggang midnight na yata. Dito sa kabilang port yung sa araw lang, pero dito hanggang midnight, tapos wala na, balik na sila ng 8 o'clock ng umaga. Okay, so guys, dito na lang muna siguro, na at may haba-haba na, sa susunod na lang ulit yung iba. See you guys, thank you for watching. Huwag sana kayong magsawa, please subscribe, like and share. Sabi nga ng Korean doon, no? Ay nahanap niya yung YouTube channel ko. So anyway, thank you guys. See you next time. Bye bye.